Sisi ko, welcome back to my new vlogs. For today's mga sisi ko, maghahatid ako ng food sa asawa ko. Kasi first job niya ngayon. First job sa part-time niya mga sisi ko. Then, ang kagandahan mga sisi ko, malapit lang, walking distance lang. Parang 10 to 15 minutes yung nakita niyang trabaho. So, sabi ng asawa ko, kailangan na daw niya maghanap ng second job. Kasi daw, tumataas na daw yung bilihin sa bansang Bulgaria, mga sisi ko. So, ngayon, samahan nyo ako mga sisi ko. Hatid natin yung food ng asawa ko. Time check, 11:30. So, if not mistaken, ang break niya alas 12. Dito yung daan. Kung hindi daw nagkakamala kasi ang sabi niya sa akin, yung bago siya pumasok, yung nakaraang linggo, itinur niya ako. Sabi niya kung gusto ko daw bumisita or bumili ng something, alam ko kung saan yung trabaho niya. Tsaka kung gusto ko daw maghatid ng kahit ano para sa kanya. Kaya pakita ko sa inyo. Ito yung school. Tapos ito yung apartment namin. Ayan yung malaking building na bago. Tapos kapag dito kayo dadaan, dire-diretso lang daw sa ng asawa ko. Madali naman daw siyang makita. So we'll see kung totoo nga. Na madali siyang makita. Maganda na ang weather mga sisi ko. Feeling ko malapit na mag-spring. Tumigil na yung pag wala ng snow. Ayan. May nakikita na ako mga bulaklak. Tawid tayo mga sisi ko, may mga bata. Kasi mga sensitive sila sa camera. Kaya ako lang muna ang mag-video sa sarili ko. Sabi ng asawa ko ay tatawid daw ako. Okay. Mabigat din yung dala kong pagkain Pero carry naman. Alam nyo ba mga sisi ko? Sabi niya, kailangan niya daw magsipag. Kasi mataas na daw yung mga bilihin sa bansang Bulgaria. Hindi na kaya kapag isa lang yung nag-work. Kahit may work ako, hindi pa rin enough. Kaya sabi niya, kailangan niyang magdesisyon na maghanap siya ng part-time. Kasi naghihingalo din yung sa work ko Nasa punto na kami ng trabaho namin na okay siya at hindi. Alam nyo ba? Kasi sa war, ay yung problema kapag may war na apektuhan yung mga trabaho natin. Kaya, kailangan talaga mag-double kayod tayo mga sisi ko. Ayun, malapit na tayo mga sisi ko. Ayan, pakita ko sa inyo. Hiningal na ako. Surprise natin yung husband ko. Alam niyong pupunta ako, pero hindi niya pa na-message yung last message ko kung anong oras. Kasi sabi niya yung kagabi, kung gusto ko daw pumunta sa work niya, anytime, pwede naman daw. Yung pagising ko, natulog na ako alas 3:33 ng madaling araw kasi naglalaba ako ng washing. Tapos, hindi ako nagising. Hindi ko tuloy naabutan yung asawa ko. Nag-message na lang siya. Nag-iwan siya ng message sa sticky note na alis na daw siya.
Oh, first day pa naman niya, tapos hindi ko siya nahatid. Sabi ko nga sa kanya, ihahatid ko siya. Kasi hinahatid niya ako araw sa araw. So, ihahatid ko naman siya. By foot. Tumawa lang siya. Nagtatrabaho sa supermarket. Bata pa yung katrabaho niya. Siguro mamaya pa siya mag-break kasi ang naalala ko sabi niya 2 lang yata yung trabahador doon o 3. Pero makikita natin. Para siya, kinakausap siya ng head cashier. Kasi orientation pa lang siya ngayon. Antayin ko na lang. Ko. At bumili ako sa grocery ng favorite kong biscuits. Tapos na ako, 15 minutes lang pala yung break niya. Grabe naman. Tinalo sa Pinas kasi sa Pinas ang break 1 hour. Tapos mayroong coffee break 15 minutes. Ay no, 30 minutes lang pala ang break. Tapos 15 minutes. So, total 1 hour. Sa kanila, 15 minutes lang. Ay, yung lunch break lang. So, ngayon, uwi na ako. Hindi siya nakakain ng madami kasi sabi niya. Wala siyang oras. Tapos, alam ko yung pakaramdam na ganon. Kasi nag-work din ako before sa ganyang industry. Minsan hindi ka na nakakain kasi nga daming customer. So, after this, punta ako ng Pepco. Mag-window shopping ako. Tapos kapag may makita ako, siguro bibili ako. Sisi ko nag-shortcut ako. Dito ako sa likod dumaan na yan. Parking yan. Parking, tapos ito playground, school din. May school din dito. Dala pala ang school dito. Para sa kindergarten. Baka private yan. Maybe public. Ito yung mga old building, mga sisi ko. Sa area namin, may mga bago. Pero dito, mga old na. Dito tayo. Ay, di mag-shortcut na lang ako. Dito na ako daan. So, saan ako lalabas? Ay, highway to. Naligaw ako. Highway na tong... Highway. So... Okay. Dito tayo. Sa likod. Parang naliligaw ako ng daan. Iba yung tinaanan ko yung nakaraan. Pero hindi ko sure. Hala! Iba yung dinaanan ko. Nandito ko sa sa highway, wala stick yan. Balik tayo. Dinaanan ko. Highway na pala to. Malayo na sa amin to. Kailangan ko bumalik. Kung saan ako dumaan. Piling ko ito. Nakikita ko yung building namin. Paano ba makalabas dito? Dito. Mali yung nadaanan ko.
Kailangan ako dito dumaan. Hindi ko alam kung allowed dito dumaan. Okay, tama to. Napasobra ako ng lakad. Dito na ako daan. Pag nakita to ng asawa ko dito dumadaan, sabi niya, mahal ko, it's so dirty. Bakit ka dyan dumadaan? Dapat sa road ka dumaan. Hindi, tatawa na lang sa asawa. Masyadong masailan eh. Mas organized pa siya sa akin eh. Ang konti lang naman ang dala ko pero ang bigat na. Nakangala yung kamay ko. Ayan mga sisi ko. Nandito na tayo. Nasobra yung lakad ko. Napasobra yung lakad ko. Hindi ko na-expect na iba yung nadaanan ko. Ibang way. Nagtuloy-tuloy ako, dapat nag-ano ako. Lumiko. Kasi kung lumiko ako, malapit lang. Kawawa. Sabi ko pa naman sa asawa ko, huwag ka mag-alala, alam ko yung daan. Sabi niya, okay, sabi mo. Pero tama siya. Kaya ayaw niya akong naglalakad mag-isa. Niya ako naglalakad mag-isa kasi lagi akong naliligaw mga sisi ko. Wala akong sense of direction. Sabi niya, kapag nagta-travel ako mag-isa, lagi nag-alala. My worries. Pero sabi ko lang, no worries, naliligaw talaga ako. Sabi niya, sabi ko sa'yo eh, huwag kang magta-travel ng gabi kasi hindi mo makita yung daan. Kaso matigas ang ulo ko. Nagta-travel ako ng gabi. Kaya yun napapala na hindi sumusunod sa kanya. Sabi niya, ang tigas talaga ang ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Sabi ko, ganyan talaga. Pero mabait yung asawa ko. Nonchalant yun, nonchalant. Share ko lang. Nonchalant yan, tas kaya nga laging sinasabi niya, baby niya daw ako. Kasi daw, para daw siyang may 2 years old child kasi hindi nga ako, di ba, marunong salita ng language nila. Tapos naliligaw pa ako. Kaya hanggat maaari, gusto niya akong kasama kapag magta-travel ako o ihahatid niya ako sa sasakyan. Masyado malaki mukha ko, kitang-kita yung mukha ko. Nakaharang ako. Akala ko tatawid siya. Okay. Pasok na tayo. Sixth floor. Whew. Maliit lang sisi ko yung mga sisi ko, maliit lang yung elevator. Alam mo ba, ang kasya lang dito 3. Kasi one time, gumamit kami ng 4 dito. Na-stuck kami ng 1 oras. Grabe. Ang tagal ng rescue. Kaya sabi ko, wala. Kapag dalawa kami nasa ako, sasabihin ko, maglakad na lang tayo. Lalo na kapag wala kaming dala. Pero pag may dala, mahirap kasi nasa 6th floor kami. No choice na gumamit ng elevator. Kapag may dala ka ng mabigat. Pero pag carry naman, naghahagda na lang kami. Nandito na ako mga sisi ko. Kailangan ko nang buksan.